Nagsimula. yan talaga ay nagsimula na Duterte. nalakad ang naponduhan noong 2018. Panahon Ayan. talaga ni Pangulong Duterte yan. Grant ito. ODA ba yan? Hindi naman to loan eh. Oo. Grant ito kumbachero. Pero may counterpart. From China. From China. Oo. At may counterpart fund naman talaga ang Philippine government Sige, na maliit. tayo na magbabanggit. O yan, inuulit lang natin. Nasimulan, nabuo ang konsepto, at naponduhan. naponduhan sa time ng Duterte administration. At yun ang mga kabayan. Nagsalita na nga rin po si Ka Tunying at si Ka Jerry. Kaugnay nga po dito sa issue pa rin po ng tinabagay pag-angkin po ni Bongbong Marcos Jr. Dito nga po sa proyekto na ibinigay ng bansang China dito sa ating bansa na kung saan itinayo nga dyan yung tulay na yan, dyan po sa may Davao, mga kabayan. Alam naman po natin, mga kabayan, na noon pong panahon ni Pangulong Duterte, tayo po ay meron pong foreign policy na enemy to none, friends to everyone, mga kabayan, di po ba? Kaging yung bansang Russia, di po ba? Atin nga pong kinaibigan. Yung mga bansang pilit po tayo tinutulak ng Amerika noon na kalabanin daw po natin, kinaibigan po natin lahat yun eh. Kahit po ang bansang Amerika, kinaibigan po natin noong panahon na po ni Trump, kasi si Obama po, ang piling po kasi ni Obama, gusto po niya, superior po siya sa lahat ng mga bansa. Gusto po niya, yung mga katulad po ni Noynoy Aquino at ni Bongbong Marcos na kala mo tuta ng Amerika. Kaya nung dumating po si Trump at nakita po niya si Pangulong Duterte kung paano po mamuno sa ating bansa, di ba nakita niyo po yung paggalang na ibinigay ng iba't ibang bansa kay Pangulong Duterte. Nasama pa nga po diba, sa Strong Men na magazine sa Forbes itong si Pangulong Duterte. At kilalang kilala po talaga siya bilang The Punisher. Yung tingin na lang po ng mga namiminuno sa ibang bansa dito po kay Pangulong Duterte, talaga pong, di po ba, taas noo Kaya kano panahon ni Pangulong Duterte, talagang ang sarap talagang maging Pilipino. Bakit? Kasi halos lahat po ng bansa nagbibigay galang sa mga Pilipino at maging kay Pangulong Duterte. Red carpet pa nga po si Pangulong Duterte sa China Red carpet sa Russia. Di ba? Hindi nga makapunta dun si si Junior Hindi nga mabigyan ng red carpet sa China di ba? Ano po nung nakaraang ASEAN conference ba yun? Tinabagay hinayjack pa nga ni Bongbong Marcos Ito pong si Xi Jinping para lang makausap kumamay di ba? Umepal po Bakit? Ayaw na po siyang kausapin ng mga Chinese counterpart po natin Bakit? Tingnan mo naman pinagagawa, EDCA sites. Di ba? Gustong-gusto sumali sa gera, hindi naman po tayo kasali. Dapat hayaan na lang natin yung Amerika at China mag-usap. Ang gusto ni Bongbong, makisali. O, di ba ba? Kaya ang baba po ng tingin ng mga karatig bansa po natin sa ating Pangulo ngayon, parang nangangamuhan kay Trump O, balik na po tayo dun sa issue. Dahil nga po maganda ang pagtingin ng bansang China kay Pangulong Duterte na talagang pantay-pantay ang tingin ni Pangulong Duterte. Hindi katulad, di ba, ngayon na kala mo nangangamuhan tayo sa Amerika Doon, panahon ni Pangulong Duterte, pantay-pantay po ang tingin niya. Dahil nga po sa nagustuhan po ng bansang China, kaya po sila nagbigay ng tulay na po yan. At yung tulay na po yan, pinondohan po ng China noong 2018. Maganda na po, galing na rin po sa bibig ni Ka Tunying kung paano nga napondohan po yan. Sabihin na natin, ayan po ay na-construct ng panahon ni Bongbong Marcos. Yung pondo pong galing dyan, galing bansang China, 2018 pa po naibigay kay Pangulong Duterte. Maniwala ba kayo? Bansang China magbibigay kay Marcos sa kabila ng mga pinaggagawa niyan. Ang masakit nga lang po nun kasi inangkin pa Pinasok pa sa mga legacy, di ba?
may pa-legacy pa itong si Junior. Eto, panoorin po natin yung pagpapaliwanag po dyan ni Katunying at ni Ka Jerry Baha. Dinipensahan ni Mindanao Development Authority Chairman Secretary Leo Tereso Magno ang ginawang pagbisita ng Pangulong Bongbong Marcos sa 3.1 billion Bukana Bridge Project sa Davao City. Ayon kay Magno, ang personal na pagtungo rito ng Pangulo ay para lang magsagawa ng inspeksyon at hindi dapat tignan bilang isang political event. Paliwanag ni Magno, bahagi ng mandato ni Pangulong Marcos na silipin ang mga major national project gaya ng Bukana Bridge, ngunit may mga tao anyang pilit itong pinupolitika. Matatandaang pinuna ng netizens ang ginawang pag-inspeksyon ng Pangulo dahil hindi umano ito binanggit ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte na siyang nagtulak para mapondohan ang proyekto. Kung narito, pumukaw ng atensyon ang post ni acting Davao City Mayor Sebastian Duterte bago pa ang pagbisita ng Pangulong Marcos, kung saan sarkastiko nitong sinabi na baka ang kinimpa ng presidente ang credit sa Bukana Bridge. May ganun nga issue no? Pero wala ba man lang pahayag mula sa Malacanang na ganun nga? Merong pinaliwanag lang yung binanggit natin na sabi ng in charge diyan sa mga ODA projects ng pamahalaan Na yan nagsimula. na yan talaga ay nagsimula na Duterte. nalakad ang naponduhan noong 2018. Panahon talaga ni Pangulong Duterte yan. Kaya lang, nag-umpisa ho ang konstruksyon November 2023. Ayun, Ang tagal naman ng Matagal talaga ang proseso ng alam mo naman yan. Lalo ito, grant ito. ODA ba yan? Hindi naman to loan Grant ito kumbachero. Pero may counterpart. From China. At may counterpart fund naman talaga ang Philippine government. Sige, na maliit. tayo na magbabanggit. Inuulit lang natin. Simulan, nabuo ang konsepto, at naponduhan sa time ng Duterte administration. Ayan, nasimulan BBM, ang construction, BBM administration. At matatapos ngayon. Bubuksan na sa November 16. December 16 Ayan, yata. Ayan. Tama, December 16. Next week na. Ayan, next week. Sige, para wala nang samaan ng loob. Mario Joseph naman. Pati ba naman Kaliit na bagay pati ba naman 'to yung pagbababagan natin. Kapag ka gano'n na ang naging patakaran natin sa buhay na. Hindi. Nagumpisa kami pinlano yan, panahon ko dapat. Wag niyong pupuntahan yan, ha? Amin niya, wag niyong pupuntahan yan. Natawa nga ako doon sa sinabi ni Bailon ngayon Si Bailon ngayon kasi very observant yan kumbachero Sabi niya, bossing, hindi ba yung mga project na yan lalo yung mga MRT, hindi ba yan naka-blueprint na nung panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr.? Senior pa. Bakit mo naman natanong? Di pagka ganun pala, lahat ng mga natayong project, i-credit kay Ferdinand Marcos Sr. Kaya nga. Hindi, wag na tayong magkagawa ng credit. Matuwa tayo na may proyekto.